Ito na, diretsa na tayo mga kaistorya. Wala pong masama sa ayuda. Constructive, objective, balanced yet fearless opinion. Mag-istorya ta. Infovlogs with Papa RD. Kaistorya, welcome to my YouTube channel. Mag-istorya ta Infovlogs. And ngayon po ay meron naman tayong mainit na pag-uusapan. Medyo naging issue na ito, pero hanggang ngayon ay issue pa rin. So pag-uusapan natin. But before natin ito ay pagpapatuloy, one time lang po, paki-subscribe. Please click the subscribe button of my YouTube channel, Mag-istorya ta Infovlogs, and follow on my FB page and TikTok account, Mag-istorya ta Infovlogs. This is your host. My name is Papa RD. Ito na, diretsa na tayo mga kaistorya. Wala pong masama sa ayuda. Wala pong masama sa konsepto ng AX at AKAP. Kasi let's do some real talk. Ginagawa na yan noon pa. Kung sa Bisaya pa mga kaistorya, asa nabikil? Saan nagkaroon ng issue? Noong tinanggal ang subsidy budget ng PhilHealth na 26 billion, 25 or 26 billion, tapos meron mang nadagdag na 26 billion sa ayuda. So, pakiramdam ng taong bayan, kinuha ang budget ng PhilHealth para ilipat doon sa ayuda. Doon nagkaroon ng issue, mga kaistorya. Doon napasama ang ayuda. Kasi the concept of ayuda itself, walang problema doon. Napapakinabangan ng ayuda, lalong-lalo na sa mga middle class or middle income earner down to the low income or below poverty line. Doon natin sa oras ng kagipitan na kailangan talaga natin ng emergency money, doon po natin na-appreciate yung ayuda. Kaya lang nagkakaproblema ngayon kung bakit kasi tinanggal pa ng gobyerno ang subsidy ng PhilHealth. Kaya doon nagkaroon ng issue. Nagkakaroon ng malis, parang ganoon ba? Sana ang ginawa ng ating gobyerno ganito. Ako lang masusunod may ayuda at may subsidy ng PhilHealth. Ayuda, subsidy. Actually, yung ayuda at yung subsidy ng PhilHealth, hindi magkakalaban yun eh. Actually, they synergize with each other. Bakit? Meron kasing mga sakit na hindi naman zero balance billing ng PhilHealth. May mga sakit, lalong-lalo na kapag hindi ka sa government hospital at wala ka sa ward, hindi mo mai-enjoy yung zero balance billing. May counterpart ang PhilHealth, pero meron ka pa ring babayaran, lalong-lalo na kung inpatient ka sa mga private hospitals. Meron ka pa ring babayaran. Yung balance na babayaran mo sa hospital kapag ka nagkakasakit ka at doon ka na-admit sa private room, doon papasok si ayuda. Kasi pwede kang humingi ng ayuda sa DSWD kahit na dumaan ka pa sa politiko, wala namang problema na, basta hindi lang gastuin ng politiko yung pera Yung hihingin mong ayuda sa DSWD, maaari mo kasing ibayad yon sa balance mo sa hospital, or maaari mong ibili yon ng mga gamot
na iinumin mo, na patuloy mong iinumin after ka ma-discharge. So, let's be open-minded on the issue, mga kaistorya, and let's be objective on the issue. Hindi masama ang ayuda. Hindi masama ang ayuda. Noon pa yan. Noon pa yan. Hindi lang ang presidente ngayon ang gumagawa niyan, na dumadaan mo na sa congressman o sa mayor. Noon pa yan. Wala naman nagre-reklamo. Ngayon lang, nagkakaroon ng maraming ingay dahil zinero ng Bicameral Conference Committee ang budget ng PhilHealth. Hindi dapat nila ginawa yun. Bakit, mga kaistorya? Kasi yung subsidy ng subsidy budget ng PhilHealth, para yun sa mga indigent, para yun sa mga hindi nagbabayad ng monthly payment ng PhilHealth dahil they belong to the below poverty line. Hindi naman po pwedeng ang magbabayad sa kanila ay yung mga nagbabayad ng PhilHealth. Unfair naman yun. Kaya nga, pumasok yung subsidy dahil sa Universal Healthcare Law na nilagdaan ni former President Duterte in 2019, na lahat ng mga Pilipino ay member ng PhilHealth at makabenepisyo ng PhilHealth. Kahit hindi nagbabayad monthly ng PhilHealth dahil napasama sa indigent or below poverty line, ang sasagot sa kanila ang gobyerno through that subsidy budget. Kahit ako, hindi ako sang-ayon na kami na nagbabayad buwan-buwan ay siyang magbabayad doon sa mga hindi nagbabayad ng PhilHealth. Diba? So sana hindi kinuha ng gobyerno yung subsidy. Dapat talaga andun pa rin yung subsidy. Kung gusto nilang dagdagan ang budget ng ayuda, okay, fine. Sige, dagdagan nyo. Pero hindi nyo dapat sana kinompromise ang budget ng PhilHealth. At sana merong di ba yung budget natin pipirma lang ni Presidente Bongbong Marcos, di ba? Budget natin for 2025 6.3 trillion at nilagdaan na yun ng presidente. Kaya lang meron siyang binito or dinisapprove amounting to 194 billion, mga unprogrammed something at may DPWH budget. Sana kung nagveto man lang si Presidente Marcos, sana yung bineto niya yung zero subsidy ng PhilHealth. Kasi ganito yan, kapag ka bineto ni President Marcos yung zero subsidy budget ng PhilHealth, pwede kasi yung 2024 na subsidy budget ng PhilHealth, pwedeng yun ang magiging budget ng subsidy ng PhilHealth sa 2025. At least may budget. Ano masasabi nyo yan, mga kaistorya? Sa opinion ko, please don't forget to write your comments below. And kung gusto nyo po ng mga ganitong usapan, because as a journalist and as a vlogger, I'm trying my best to be constructive and to be objective on all issues as much as I could. So please, if you like this kind of content, don't forget to click the subscribe button on my YouTube channel and click the follow button on my TikTok account and FB page, Mag Istorya Ta Info Vlogs. This is Papa RD. Until next time.